Ayoko nga pong gawin yan, Nay. Ayoko rito. Aalis ako. Bakit ba ayaw niyo akong patayin sa sarili kong mga paa? Napakamakasarili niyo! Napakabastos mong bata ka! Ako pang tinawag mo makasarili? Ha? Bakit? Anong mangyayari sa'yo sa Maynila? May tutuloyan ka ba ron? Gano'n ka makasisigurong magiging matagumpay ka ron? Yan! Diyan kayo magaling eh. Pinapangunahan yung mga bagay. Bakit? Kasi takot kayo? Bas wag niyo ko igaya sa inyo, Nay, na tinanggap ng dito na mabubulok sa bukid na to. Gusto kong umasenso. Gusto kong umangat. Anong gagawin ko rito? Habang buhay na magtatanim ng kamote? Walang hiya kang bata ka. Tatalikuran mo kaming lahat? Kaming pamilya at kalahi mo dahil sa ambisyon mong maging ano? Maging taga-syudad, ha? Bakit ba kasi hindi niyo maintindihan? Na hindi ko gusto kung ano man itong sumpang meron ako. Gusto kong maging normal. Gusto kong magtapos. Talagang sinusuka mo ang pagkatao mo, Laura? Ah, darating ang araw na pagsisisihan mo ang lahat ng ito at babalik ka rin kung saan ka nang galing. Alam niyo na ba ang pinagmula ng lahi niyo? Ni minsan ba, naisip niyo kung anong pinanggalingan niyo? Paano kung ayaw mo sa lahing kinabibilangan mo? Paano kung iba ang gusto mo? Pero kailangan mong mamili sa pagitan ng gusto mo o sa tradisyon na makasasalba sa pamilya mo. Anong pipiliin mo? I-comment niyo po ang inyong mga sagot at magbabasa po kami. Kung nais niyong malaman kung ano nangyari sa aking buhay at kung anong katatakutan ang naranasan ko dahil sa lahing pinanggalingan namin, pakinggan niyo ang kwento ko hanggang dulo. Dear Madam Venus and Aswang Diaries, ako po si Laura. Hindi ko tunay na pangalan. Isang single mom. Nagtatrabaho po ako ngayon sa isang korporasyon dito sa Amerika. Isa akong city girl pero probinsyana talaga ako kasi namulat at lumaki ako sa malayong bukid sa isang probinsya. Iba na yata ang pangalan ng lugar namin ngayon. Hindi ko rin alam kung may mga nakatira pa roon o naging parte na rin ng mga modernong proyekto ng mga subdivision ang mga bukid noon. Sana ayos lang ang sino mang pumunta doon. Naisip kong isulat itong aking karanasan na mapadpad ako isang beses sa inyong channel. Narealize kong hindi lang pala ako ang may mga experience tungkol sa mga kakaibang nilalang, lalo na sa mga aswang. Hindi rin kasi basta ang lahi namin. Kaya gusto ko ring ibahagi ang kwento ko para magbigay kaalaman tungkol sa pinanggalingan ko. Bago ko po ituloy ang aking kwento, naway mas piliin po nating suportahan ang iba pang channel bukod sa Aswang Diaries. Nandyan po ang kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Confessions, Aswang Radio, at ang pinakabago nating channel, Miss Amy Aswang Love Stories. Mas piliin po sana nating tangkilikin ang mga orihinal kaysa sa mga nangunguha ng ating mga istorya. Salamat po. At sa pagpapatuloy ng ating kwento. Ang sarap nitong luto mo, Law. Gumagaling ka na lalo, ha? Binubola mo na naman ako. Nobyo mo na ako, hoy. Hindi na kailangan mambola. Ha? Anong bola? Hindi kita binabola, no? Nagsasabi ako ng totoo. Okay, sige. Kunwari naniniwala ako. Kumain ka na nga. Oo nga pala, Law. Mag-Holy Week na pala. Anong plano natin? Dito lang. Subukan ko magluto ng biko. Pero wag kang mag-expect, ha? Kasi hindi naman talaga ako marunong. Pwede rin naman tayong bumili na lang. Sigurado rin may mga kapitbahay tayong magbibigay. Talagang dito lang tayo? Hindi ka ba uuwi sa inyo? Ako, wala na akong uuwian. Kasi ulila na ako. Pero ikaw, Law, may pamilya ka pa. Jerry, di ba napag-usapan na natin yan noon pa? Ayoko nang bumalik doon. Oo nga. Pero hindi mo pa sinasabi sa akin kung bakit. Ano bang nangyari sa'yo noon, Law? Basta, ayoko nang bumalik doon. At hindi pa ako handang pag-usapan ulit yun. Bakit? Bakit hindi mo kayang sabihin sa akin, ha? Law, nobyo mo ako. Magpapakasal tayo at maging asawa mo rin ako. Akala ko ba, wala tayong dapat ilihim sa relasyong ito. Pero bakit yung parting yun? Kasi nga hindi pa ako handa. Ilang beses ko bang sinabi yan sa'yo?
At sabi mo ayos lang. So bakit ngayon kinukulit mo ulit ako? Lau, Hindi kami okay ng mama ko, kaya ayokong pumunta ron. Okay na ba, ha? sorry. Tahan na. Sorry. Pangako, sasabihin ko rin sa'yo yan. Pero hindi ko pa talaga kaya sa ngayon. Pasensya ka na. Okay. Hindi na. Mahigpit akong niyakap ni Jerry habang pinapatahan ako. Pagkatapos ng pagtatalong yon, hindi na namin pinag-usapan ni Jerry ang tungkol sa bagay na yon. Kinabukasan maaga akong nagising kahit na simula na ng holiday para sa Holy Week. Nagluluto ako ng agahan namin sa kusina nang bigla na lang akong makaramdam ng malakas na hangin mula sa backdoor namin. Kumunot ang noo ko at unti-unting lumapit doon. Hindi ko alam pero agad na nagtayuan ang mga balahibo ko. Nang akmang malapit na ako sa backdoor, bigla namang may kumatok sa main door tapos narinig ko ang boses ni Jerry. Laura, may bisita ka. Ha? Sino? Jerry? Sinong Mga pinsan mo raw. Marciana? Kumusta ka, Laura? Sino yung batang kasama mo? Eto ang bunso namin, si Ulap. Teka, nagkaanak pa si Chang? Oo, nung pag-alis mo sa atin, nabuntis si nanay. Teka Lau. Mag-aada lang ako ng merienda. Ulap, ano gusto mong pagkain? Tara, sa kusina tayo. Ulap, sama ka muna kay Kuya Jerry. May pag-uusapan lang kami ni Ate Laura mo. Anong ginagawa niyo rito, Marciana? Pinasundan ba ako ni nanay, ha? Pipilitin niyo na naman akong umuwi? Ano? Hindi pa ba siya nadala nun? Ayoko nang umuwi. Teka lang, Laura. Huminahon ka. Ano ba sinasabi mo? Hindi ako nandito para pabalikin ka o ano pa man. Matagal nang tinanggap ni Chang na hinding-hindi ka niya mapapabalik sa bukid. Kung ganon, bakit nga kayo nandito? At paano niyo ako nahanap? Anong kailangan niyo sa akin? Grabe ka. Ganyan ba kalaki ang galit mo sa pamilya natin, ha? Wala man lang kumusta, Laura? Wala akong oras na makipagbangayan sa'yo, Marciana. Kaya pakiusap. Sabihin mo na kung anong pinunta niyo rito. Alam kong sinabi ko na sa'yo kanina na suko na sila Chang sa pagkumbinsi sa'yo umuwi ng bukid. Tanggap na naming dito ka na talaga. Hindi na nga sana nila balak pang ipaalam sa'yo kasi baka wala ka na rin namang pakialam. Pero alam kong masasaktan si Lola kung hindi ka niya makikita kahit sa mga huling araw niya. Alam mo na, paborito ka noon eh. Anong ibig mong sabihin? Bakit? May sakit si Lola Laura. Sinubukan naman namin siyang ipagamot sa mga manggagamot sa kalapit na bayan. Pero hindi nila alam kung paano siya gagamutin. Maging si Lola na tanyag na manggagamot ay hindi rin alam kung anong gamot sa sakit niya. Siguro tama nga yung sinasabi nila na ang mga manggagamot kayang gamutin ang kahit anong sakit maliban sa mga sakit nila. Sumusubok pa rin kami ng mga paraan pero hindi namin alam kung may patutunguhan ba ang mga ginawa namin. Anong ginagawa niya ngayon? Saan siya nakatira? Doon pa rin naman sa bahay niya. Pinupunta lang namin ni Chang. Salitan kami sa pagpunta araw-araw para lang may kasama siya roon. Nakaratay na siya ngayon. Hindi na makatayo at hinang-hina na. Sinasabi ko to sa'yo para alam mo. Para kahit paano ay may choice kang puntahan siya sa bukid. Kahit dalawin mo lang siya, Laura. Sigurado akong matutuwa yun. Hindi ka naman noon pipiliting manatili. Parang may nagbara sa lalamunan ko ng mga oras na yon, Madam Venus. Hindi ko alam ang irereact ko hanggang sa naramdaman ko na lang ang pangingilid ng luha sa aking mga mata. May alitan kami ni nanay, pero hindi damay roon si Lola. Suportado kasi niya ako palagi, kaya nga doon ako nagsusumbong sa tuwing may away kami ni nanay. Sumikip ang dibdib ko at parang nabingi ako. Naramdaman ko na lang ang pagyakap sa akin ni Jerry para hindi ako tuluyang bumagsak. Nataranta naman sina Marciana at Ulap na kumuha ng tubig. Pinaypayan nila ako at pinaupo sa sofa habang nakatulala pa rin ako sa kawalan. May sinasabi si Jerry pero wala akong marinig. Hanggang sa pinitik ni Marciana ang mga daliri niya sa harapan ng mukha ko, dahilan para mabalik ako sa wisyo.
Lau? Laura! Diyos ko, ano pa nangyari, ha? Jerry, si Lola. Tana, okay? Laura, bukas ang uwi namin ni Ulap. Kung gusto niyong dumalaw kay Lola, sumabay na lang kayo sa amin. Teka, may matutuluyan ba kayo ngayong araw? Maghahanap pa lang kami ng murang inn. May kikitain din kasi kaming kaibigan ni Lola. Magbabaka sakali kaming baka makatulong yun kay Lola. Pwede naman kayong dumito ngayong gabi. Di ba okay lang naman, Lau? Kamag-anak mo naman ang dalawang ito eh. Talaga? Ayos lang na dito kami tumuloy ngayong gabi. Oo naman. Pamilya naman kayo ni Laura. Di ba, mahal? Tama si Jerry. Dumito na lang muna kayo ngayong gabi. Nako, salamat insan. Mabuti na rin yun at hindi kami gagastos pa sa inn. Malaking tulong yan. Dito na lang muna kayo. Sa kwarto lang ako. Jerry, ikaw na munang bahala sa kanila. Oo, Lau. Pagkakainin ko lang muna itong mga ito. Ikaw ba, hindi ka kakain? Mamaya na lang ako. O sige, hatiran na lang kita mamaya. Pawagsak akong umupo sa kama nang makapasok ako ng kwarto. Doon, hindi ko na talaga napigilan at napahagulgol na ako. Itinakip ko ang dalawang kamay ko sa aking mukha at doon umiyak. Ilang saglit pa ay pumasok si Jerry dala ang pagkain. Ayos ka lang ba? Si Lola. Malubha ang sakit. Nasabi nga rin sa akin ni Marciana. Gusto mo bang umuwi? Pwede naman tayo. Balikan lang. Maaga na lang tayo umalis bukas. Ayoko nang bumalik doon. Pero ang Lola, gusto ko siyang makita. Kaya nga, pumunta na lang tayo. Hindi naman natin kailangang manatili roon. Balikan na lang tayo. Okay lang sa'yo. Ano ka ba naman? Mahal, di ba nga ako itong gustong pumunta sa probinsya nyo? Siyempre okay lang sa akin. Pagdating natin doon, pwede bang huwag ka na lang munang magtanong tungkol sa... Alam mo na, sa idwaan namin ni Mama. Oo naman. Pangako, mahal. Hihintayin kita kung kailan ka handa. Salamat. Niyakap ako ni Jerry. Umiyak ulit ako sa kanya. Pagkatapos nun ay nag-empake na rin agad kami. Natuwa si Marciana na sasama kami, pero sinabi ko rin sa kanya na balikan lang kami. Pasikat pa lang ang araw ay handa na kaming umalis ng bahay. Habang nag-check ng mga lock si Jerry, napansin ko si Marciana sa labas ng bahay. Para siyang may kausap kasi nagsasalita siyang mag-isa. Nang lumapit ako sa kanya ay narinig ko ang lati ng mga binibigkas niya. Nangunot ang noo ko at tinapik siya sa balikat. Marciana, anong ginagawa mo? Sinong kausap mo? Laura, wala. Bumubulong lang ako ng dasal para sa mga anito, para gabayan nila tayo sa magiging biyahe natin. Sige. Si Ulap nasan? Andun, aliw ni aliw sa halaman mo. Maganda na kayo. Aalis na tayo. Okay na. Na-check ko na lahat. Wala kang naiwang bukas? Wala. Ayos na lahat. Tara na. Marciana, Ulap, tara na. Mahigit ilang oras din ang aming naging biyahe mula sa syudad. Pagkababa namin sa bus stop, para akong nanibago. Dahil parang ang daming nangyari sa lugar namin. Tahimik na ito noong umalis ako, pero parang mas naging tahimik at iilang tao na lang ang nakita ko. Wala na rin halos mga bahay sa bukana ng daan papuntang bukid. Tara na. Sanay ka pa ba sa lakaran, Laura? Ikaw, Jerry. Sanay ka pa ba sa mamahabang lakaran? Nako, oo. Nasanay na rin naman ako. Mabuti naman kasi mahaba-habang lakaran ang gagawin natin ngayon. Bakit parang wala ng mga tao rito? Noon kahit naman tahimik, may mga tao pa rin dito sa bukana. May mga bata pa nga naglalaro sa kalsada. Maraming nangyari simula nang umalis ka, Laura.
nagsialisan na karamihan sa atin dito. Sa bukid nga ay pamilya na lang natin ang natira. Oh, bakit naman nagsialisa ng mga kapitbahay nyo? May nangyari ba? Baka mas ginusto na rin nilang pumunta sa Kabiasnan at ayaw nang mabulok dito. Pwede. Pero hindi naman sila lahat katulad mo, Lau. Kontento naman yung iba sa kanila sa payak na pumumuhay lang dito. Anong gusto mong iparating? Wala. Sinasabi ko lang naman, Bakit nga nagsialisa ng iba? may nangyari kasi nitong mga nakaraang linggo. Anong nangyari? Hala. Pagod na kasi si Ulap. Ulap, gusto mo buhatin ka na lang ni ate? Halika. At teka, Marciana, mabigat na yung kapatid mo. Ako na lang ang magbubuhat sa kanya. Nako, hindi na. Nakakahiya sa'yo. Sus, ano ka ba? Sige na, akin na. Sigurado ka? Oo. Oy, Ulap. Halika, ako nang bubuhat sa'yo. Akin ang mga bag. Salamat, Jerry, Lau. Ako na lang dyan sa isa. Oh, ayan. Tara na. Alam naman ni Ulap ang daan, di ba? Una na kami sa inyo. Swerte mo sa nobyo mo, mabait. Kumusta yung pinuntahan niyo ni Ulap kahapon? Anong sabi? May maitutulong ba kay Lola? Yun na nga eh. Wala na palaruan sa binigay na ades sa amin ni Mang Dado. Naalala mo yung estudyante ni Lola noon sa panggagamot? Siya na ang nanggagamot sa mga karatig bayan ngayon. Saan daw nagpunta yung kakilala niya? Nagtanong-tanong na kami ni Ulap kahapon pero wala ring nakakaalam eh. Kaya hindi ko na rin alam kung nasaan yon. Maski ba si Mang Dado hindi alam kung anong gagawin kay Lola? Ginagawa niya naman ang lahat, Lau. Kaya lang, sadyang hindi pa nila nahahanap sa ngayon. Nasa bukid pa rin ba si Mang Dado? Kakausapin ko siya. Nandun pa rin naman, pero madalas ay nasa mga karatig bayan siya. Baka nandun siya mamaya, kausapin mo na lang. Nagpatuloy kami sa paglalakad at habang palayo kami sa kalsada ay napagtanto kong sobrang dami na talagang nagbago sa lugar. Bukod sa maraming mga bahay ang nawala, iba ang pakiramdam ko habang paakyat kami. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit pakiramdam ko may nagmamasid habang naglalakad kami. Kinalabutan din ako dahil sa sobrang lamig ng hangin, mga 2 oras din ng paglalakad namin bago kami nakarating sa mismong lugar. Nag-iisang lugar lang kasi ang buong pamilya namin. Iba-iba lang ng mga bahay. Hanggang dito parang wala ng mga tao. Nasaan ang ibang mga kamag-anak natin? Bumaba na para mang ibang bayan. Alam mo kasi, hindi na ganong kasagana ang bukid. Sino na lang ang naiiwan dito? Madalas kami na lang ni na Lola, Ulap at Tiang. Ang nanay mo wala na rito? Umuwi pa rin naman kada linggo, pero namamasukan na kasi siya sa isang pamilya sa kabilang bayan at doon siya pinapatira ng mga amo niya. Bakit ka pa nandito kung nandun na pala sa baba si Chang? Walang kasama si Lola rito. Hindi naman ako katulad mo. At anong... Tara na, hinihintay na tayo ni Lola. Lau, ang tahimik pala rito sa inyo. Pero ang presko ng hangin. Grabe, ngayon lang yata ulit ako nakalahap ng ganito kapreskong hangin. Paano? Ang dumi na ng hangin sa syudad. Ay, teka. Nandito na tayo. Baba ka na, Ulap. Ang kulit ng pinsan mong yun, oh. Grabe, hiningal ako. Ang layo nga pala ng inyo. Pero okay lang maglakad kung presko naman ang hangin. Kaysa naman naglalakad ka sa Maynila na puro usok ang nalalanghap mo. Lau? Huy, okay ka lang ba? Bakit ka tulala? Tara na, kunin mo tong mga bag. Ha? Teka, pupunta na ba natin ang mama mo? Huy, Lau! Marciana, nasan ang Lola? Tara, Lau. Ulap, dito ka muna sa labas ha. Maglaro ka muna dyan. Para palang compound tong lugar nyo, Lau. Magkakapamilya kayong lahat dito? Oo, Jerry. Malaki kasi ang pamilya kaya napagdesisyonan nilang sa isang lugar na lang manirahan. Maganda rin ang ganun at natutulungan nyo ang isa't isa pag may mga problema. Marciana, ikaw na ba yan?
Natigilan ako nang marinig ang boses ng nanay ko. Dumadaldal pa rin si Jerry pero wala na akong naintindihan sa mga sinasabi niya. Paglingon ko, saktong nakatingin sa amin si nanay. Gaya ko ay natigilan din siya. Nagulat na nandun ako. Hindi ako umimik at agad din naman siyang nag-iwas ng tingin. Si Marciana ang lumapit at nagmano. Tapos ay pinakilala na rin niya si Jerry na halatang nagulat din na inako na pala ang kaharap niya. Magandang umaga ho. Nobyo po ako ng anak nyo. Akala ko ba hindi ka na uuwi rito? Bakit nandito ka? Nandito ako para kay Lola. May pakialam ka pa pala. Akala ko? Monica, tama na yan. Lola. Laura, maligayang pagbabalik. Teka, akala ko ba may sakit kayo? Ayos na po ba kayo? Sabi ni Marciana nakaratay na lang kayo. Magaling na ba kayo, La? Marciana, pwede bang sabahan mo muna ang kasama ni Laura sa bahay nila? Gusto kong makausap ang apo ko ng Camila. Opo, Lola. Jerry, tara, punta tayo kina Chang. Nandun na rin si Ulap. Sige. Laura, sama muna ako sa pinsan mo. Mag-usap muna kayo ng lola mo. Chang, tara na po. Tulungan ko na po kayo dyan sa dala nyo. Hindi na. Hindi naman ako baldado. La, wala akong maintindihan. Ano to? Ang sabi ni Marciana, maluba ang sakit mo. Bakit parang wala ka naman pong sakit? Magaling ka na po ba? Nagugulan po ako. Apo, pasensya ka na. Ang totoo ay, pinagsinungaling ko si Marciana sa'yo. At baka sakaling... Ano? Anong ibig niyong sabihin? Anong pinagsinungaling? Gawa-gawa niya lang ang mga sinabi niya sa akin? Anong nangyayari dito? Pasensya ka na, Apo. Pero wala na kaming ibang maisip na paraan para mapabalik ka. Sana maintindihan mo. Pakiusap, makinig ka muna. Kailangan ka namin dito, Laura. Ilang buwan na rin ang lumipas nang may epidemyang nanalanta rito sa bukid. Epidemya? Anong epidemya? Dumating na sila, Laura. Dumating na ang kinatatakutan natin doon. Nandito na ang mga aswang. At sila ang may kagagawa ng epidemya rito sa lugar natin. Nagsialisan ng mga tao rito sa takot na mabiktima nila. Nung una mga hayop lang. Tapos biglang pineste ang mga palayan hanggang sa may 2 na silang pinatay. At may 2 hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita. Kailangan ka namin, Laura. Kailangan ka namin ngayon. Saan niyo ako kailangan, La? Matagal ko nang hindi ginagamit ang kung ano mang meron ako doon. Kinalimutan ko na yon. Hindi yun makakalimutan ng katawan at dugo mo, Laura. Kahit matagal ng panahon ang lumipas, hindi pa rin kumukupas ang dugo ng mga babaylan na nananalaytay sa ating mga katawan. Lalo na sa isang tulad mong natural ang kakayahan. Kagaya kita, Apo. Kaya alam kong kahit na hindi mo na ginagamit ang kakayahan yon, nandyan lang ito sa loob mo. At sa oras na gamitin mo ito, ay sigurado kong lalabas ito. Nagmana ka sa akin, Apo. Kaya ikaw lang ang makakatulong sa amin na paalisin at talunin ang mga aswang na nananalanta rito. Bakit mo pa ako kailangan? Sabi mo nga, di ba? Pareho lang tayo. Eh di kaya nyo na yan. Bakit kailangan nyo pang guluhin ang buhay ko, La? At talaga ba? Pinapatay mo ang sarili mo para lang bumalik ako rito? Alam nyo ba kung gaano ako nag-alala, La? Tapos malalaman kong kasinungalingan lang palang lahat? Laura, bakit mo sinisigawan si Lola? Bakit? Kasi sinungaling kayong lahat? Talaga ba, Marciana, ha? Pang best actress ka na pala ngayon. Grabe, paniwalang-paniwala mo ko eh. Hindi mo pa ako kunwari pinipilit na sumama sa'yo pero ang totoo, yun naman talagang pakay mo nung una pa lang, di ba? Lau. Totoo ba talaga may pinuntan ka ni Ulap doon? O gawa-gawa mo lang din yon? Kasi ako lang naman talagang pakay mo ron, di ba? Lau, pasensya ka na. Wow! So pinagkaisahan niyo ako.
Hindi sa ganon. Nakikinig ka ba? Narinig mo naman, di ba? Kailangan ka namin. Sa tingin mo ba, kung sinabi namin sa'yo ang totoo, maaawa ka sa amin dito? Hindi, di ba? Nagsinungaling pa rin kayo. Kung may mga ganun na palang pangyayari dito, bakit hindi kayo umalis? Dahil si Alisa na nga halos lahat ng tao rito. Eh di umalis na rin kayo. Hindi yung magpapakabayani pa kayo para mapaalis ang kung sino mang mga halimaw na yan. Naririnig mo bang sinasabi mo, Laura? Napakamakasarili mo talaga. At saan kami pupulutin, ha? Handa ka bang saluhin kami? E di ba halos ipagtabuyan mo na kami noon? Eto na lang ang lugar na nasisiguro namin amin. Bakit namin ito iiwan? Apo, pakiusap. Tulungan mo kami. Sinasanay ko si Marciana pero hindi siya kagaya mo na may natural na kakayahan. At aabutin pa ng mahabang panahon para mahasa niya ng tuluyan ang kakayahan niya. Baka pagdating ng panahong yon, napatay na kami ng mga aswang. Apo, kailangan ka namin. Nadurog ang puso ko habang tinitingnan si Lola na nagmamakaawa sa akin. Sa totoo lang, Madam Venus, gusto ko na rin bumigay sa gusto ni Lola. Pero mas nanaig sa akin ang kagustuhang maging malaya. Pakiramdam ko kasi, pag pumayag ako sa gusto nila, makukulong na naman ako ron at baka hindi na talaga ako makabalik. Nangyari na kasi to noong teenager pa ako. Pinayagan nila akong mag-high school sa bayan kapalit ng pagtulong ko sa panggagamot para daw mas mahasa ang kakayahan ko. Pumayag ako pero ang naging ending nun, hindi na ako nakapasok sa eskwelahan kasi lahat ng oras ko nasa panggagamot na. Pinagbawalan na rin nila ako noon kasi nga raw, wala naman akong patutunguhan at doon lang din naman ako sa bukid habang buhay. Naikuyom ko ang mga kamay ko at mariing umiling sa kanila. Umiiyak na si Lola ng mga oras na yon, pero tinatagan ko ang loob ko para hindi ako maapektuhan. Hindi ako papayag. Naalala niyang ginawa niya sa akin nung high school ako? Di ba sabi niya papayag kayong mag-aaral ako sa bayan? Basta tulungan ko kayo. Pero anong nangyari? Sa huli kayo rin ang tumutol kasi di ba nga sabi niyo? Wala na rin naman akong mararating. Dito lang din naman ako habang buhay. Tingin niyo hayaan kong mangyari ulit yon? Laura, hindi. Bumaba na lang kayo sa bundok. Baka matulungan ko pa kayo. Laura, teka lang. Jerry! Jerry! Oh, Lau. Tapos na ba kayo mag-usap ng lola mo? O tara, kain na tayo. Tara na, umalis na tayo. Ha? Tara na sabi. Teka, eto na. Makahila ka naman eh. Ayan, dyan ka magaling. Ang maglayas. Aalis na po kami. Teka lang, Lau. Aalis na tayo. Anong nangyari sa... Laura, please. Wala na tayong dapat pag-usapan. Laura! Lau, ano bang nangyari? Bakit tayo alis ka agad? Tapos na ba kayo mag-usap ng lola mo? Bakit ka nagalit? May ginawa ba sila, ha? Bilisan mong maglakad. Akin na yung ibang bag. Teka, Laura, ito na naman tayo eh. Hindi mo na naman sinasagot ang tanong ko. Pwede ba? Bilisan mo na lang dyan. Ayoko abutan ng gabi rito. Sabihin mo muna sa akin kung anong nangyayari, Lau. Grabe naman. Hanggang dito ba pagtatalunan natin to? Sasabihin ko nga, pero pwede bang pag nakababa na tayo, bilisan mo. Nag-away ba kayo ng lola mo? Lau, ano? Putik na yan. Tara, takbo. Wala pa naman tayong payong. May bayo, dyan muna tayo sumilang. Oh, kilala mo ba ang may-ari niyan? Baka pagalitan tayo. Wala namang tao, tara na. Mabilis kaming pumasok ni Jerry sa bahay. Isa yon sa mga abandonadong bahay rito dahil iniwan na ng may-ari kasi wala nang mga gamit sa loob at may mga sira na rin. Pero okay pa rin namang silungan at hindi naman butas ang bubong. Tumingin ako sa labas. Sobrang lakas ng buhos ng ulan. Tapos kumulimlim na rin ang langit. Parang kanina lang ang liwaliwanag tapos ngayon bigla na lang bumuhos ang ulan. Ano ba naman yan? Sana huminto rin agad at kailangan na nating makauwi. Handa ka na bang sabihin sa akin kung anong nangyari kanina? Nakausap ko ang nanay mo kanina. Anong pinag-usapan niyo? Nangumusta lang sa'yo.
Tapos nagtanong kung gaano daw tayo katagal. Hindi ako siniraan. So naman, bakit naman niya gagawin yun? Galit pa rin yun sa akin eh. Hindi mo ba narinig mga sinabi niya? Pero bakit nga ba umabot sa ganun ha? Walang sinabi si nanay sa'yo tungkol sa lahi namin. Lahi? Anong lahi? Ang sabi nila, babaylan ng mga ninuno namin. Kaya may mga kakayahan kaming manggamot at makipag-usap sa kalikasan at sa mga anito. Bata pa lang ako, yun ang turo sa amin. Sabi ng lola ko, isa raw ako sa mga taong may natural na kakayahan sa panggagamot at sa pakikipag-usap sa kalikasan. Ibig sabihin, marunong kang manggamot? Sabihin na natin tinuruan nila ako noon. Pero nung umalis ako rito, kinalimutan ko na rin yun. Ayoko nun, Jerry. Ayoko ng buhay ko rito dati. Kaya ba kayo nag-away ng mama mo? Oo. Ayaw niya akong umalis. Hindi ako nakapag-aral dahil sa kanya. Kung sana'y nakapag-high school ako, di sana may degree ako ngayon pero wala. Pero bakit? Ano bang ginawa nila? Mas gusto nilang tutukan ko raw ang kakayahang naman ako sa lahi namin. Bata pa lang ako. May mga ginagamot na ako kasama ni Lola. Palagi niya akong pinagmamalaki sa mga nagpapagamot sa amin noon. Na ako raw ang susunod sa yapak niya. Alam mo, okay naman ako noon eh. Ang ibig kong sabihin ay, nakontento ako sa buhay namin noon. At tinanggap kong baka yun nga ang kapalaran ko. Pero nang nag-elementary ako, nang makasalamuha ko ang ibang tao, nang napakinggan ko sila at ang mga kwento nila sa labas ng bukid namin, na-realize ko na may ibang mga bagay pa akong pwedeng maabot. Pinag-aral ka ng elementary. Pero bakit hindi sila pumayag na mag-high school ka? Mas dumadami na raw kasi ang mga ginagamot ni Lola. At mas kailangan ng tulong ko. Mas mabuti na rin daw yon para mas mahasang kakayahan ko. Nagsimula na rin silang magturo sa akin ng kung ano-anong mga dasal para sa mga anito. Tinuruan ako kung paano puksain ang iba't ibang masasamang nilalang na pwedeng makapagpahamak sa lugar namin. Alam mo pa ba ang mga yun ngayon? Kinalimutan ko na nga, di ba? Ayoko nang maalala ang mga yon. Nung una, pumayag naman silang pumasok pa rin ako ng high school. Pero habang dumadami mga ginagamot namin, mas binababad nila ako at dinadala kong saang-saang bayan para manggamot. Alam mo, gusto ko sana mag-teacher eh. Gusto ko magturo ng mga bata. Pero hindi ko nagawa. Kasi hindi ako nakapagtapos ng high school. Pero, paano ka nakawala rito? Kung minsan, kumukupit ako sa mga natatanggap naming pera sa panggagamot. Ilang taon ko rin ginawa yun. Hindi rin nila alam na minsan nagtatrabaho ako sa mga kapitbahay para may kitain. Minsan naman nagtututor ako ng mga bata sa dati kong eskwela. Nang pakiramdam ko'y makakatustos na sa akin ang ipon ko, saka ako nagdesisyong umalis. At nagalit ang pamilya mo? Oo, halos lahat sila. Si Lola lang yung tanging iniintindi ako. Wala siyang sinabi nun. Niyakap niya lang ako nang sabihin kung ayoko na ron sa lugar namin at aalis na ako. Si Mama galit na galit siya. Ang sasakit ng mga sinabi niya sa akin. Pero tiniis ko lahat yon. Umalis ako. Pinatunayan kong kaya ko. Pero ngayong ayos na ako. Gusto na naman nila akong bumalik sa dati. Hindi ko alam, Jerry. Basta alam ko kung anong gusto ko at hindi na ako babalik doon. Anong ibig mo sabihin? Paano gusto ka nilang bumalik sa dati? Hindi ko maintindihan, Lau. Jerry, gusto nila akong manatili ulit dito. Para manggamot? Para tulungan silang talunin ng mga aswang na namimeste sa bukid. Ano? Aswang? Huwag mo nang banggitin. Matalas ang pandinig ng mga yon. Baka marinig tayo. Ibig sabihin, may mga... Sa totoo lang, dati ko pa silang naririnig. Pero hindi ko naman nakita kahit kailan. Basta tinuruan lang nila ako noon kung anong dapat kong gawin sa mga ganong elemento. Kung ganon, alam mo kung paano sila labanan, ha? Tingin mo talaga may interest ako dyan? Sinabi ko na sa'yo, kinalimutan ko na lahat yon. Pero teka, sinasalanta sila ng mga aswang. Kaya ba wala na halos mga tao rito? Oo. Noong una mga hayop at pananim lang daw. Hanggang sa may mga biniktima na sila. Sa takot ng mga tao, umalis na lang sila. Kung ganon,
Bakit hindi na lang sila umalis? Mapanganib pala rito eh. Yun na nga sinabi ko sa kanila, pero wala. Matigas ang mga ulo nila. Ayaw nilang umalis dito. Ayaw nilang iwanan ng lugar na to. Jerry, at gusto nila akong ikulong ulit dito. Pero, teka. Hindi totoo yung sinabi ng pinsan mo? Hindi, nagsinungaling sila para lang mapabalik ako rito. Sinong hindi maiinis doon? Baka naman talagang kailangan nila ng tulong mo, Lau. Paano kung tulungan mo na lang muna sila? Tapos saka tayo babalik. Hindi. Ayoko nang maniwala sa mga paganyan nila. Ganyan din nangyari sa akin ng high school. Sabi nila papayagan nila akong pumasok. Basta ba tumulong lang ako sa panggagamot. At asain ko lang ang kakayahan ko. Anong nangyari? Sa uli pinabawalan nila ako. Paano kung gawin ulit nila yon? Ano, mabubulok tayo rito? Hindi ako papayag. Okay. Naintindihan ko. Kumalma ka na, ha? Halika. Naintindihan mo na ngayon kung bakit ayokong pag-usapan sila at kung bakit ayoko nang bumalik dito. Okay. Naintindihan ko. Sana. Aalis tayo rito, ha? Pagkatila ng ulan, aalis na agad tayo. Malakas pa rin ang pagbagsak ng ulan, kaya wala kaming naging choice ni Jerry kundi ang manatili doon sa kubong yon habang nagpapatila. Dala ng pagod, nakatulog kami sa paghihintay. Naalimpungatan na lang ako na madilim na sa labas at hindi pa rin tumitigil ang pagbuhos ng ulan. Nang sumilip ako sa may siwang ng kubo ay nakita kong may mga namumuo ng maliliit na tubig sa daan. Napamura ako, lalo na't hindi ko alam kung anong oras na. Sa huli, napasandal na lang ulit ako at namasahe ang noo. Habang nag-iisip, naramdaman kong parang may nakatitig sa akin. Nang lumingon ako sa kanan, nanlaki ang mga mata ko nang may nakita kong isang pares ng mga matang sobrang pula. Napasigaw ako sa gulat at agad na niyugyug si Jerry. Laura? Teka, anong nangyari? May nakatingin. Ano? May mga matang nakatingin sa atin. Andun o, sa bintanang yon. Ha? Wala naman ako nakikita, Lau. Meron nga ako nakita kanina. Buisit. Ngayon pa talaga tayo tinamaan ng kamalasan. Bakit walang tigil ang ulan? Usang gala. Gabi na. Paano tayo uuwi niyan? Mapanganib nang lumabas ngayong gabi. Tapos ganyan ang panahon. Wala tayong magagawa kundi maghintay rito mag-umaga. Ano pa nga ba? Pero teka, totoo yung nakita mo mga mata? Utik, paano kung yun yung umaataking aswang pala dito? Sabi nang wag mo nang banggitin. Teka, kailangan nating siguraduhin na protektado tayo dito sa loob. May lock naman yung pinto. Siguraduhin mo na lang na nakalak yan. Sige. Teka, may mga kumot naman yata rito. Ang lamig kasi. Matibay naman siguro yung mga bintana, no? Bilis! Oo. Pagkatapos naming siguraduhin na nakasara na ang lahat, saka kami bumalik sa pagkakaupo namin kanina. Kinuha ni Jerry ang kumot at tinakip yun sa amin. Sumandal kami sa dingding habang rinig na rinig namin ang pagkulog at malakas na buhos ng ulan. Hindi nagtagal at nakatulog na rin kaming dalawa. Nagising na lang ako dahil sa sinag ng araw na tumama sa amin mula sa mga maliliit na siwang ng dingding. Nilingon ko si Jerry nang naramdaman kong parang wala na akong katabi. Pero gano'n na lang ang pagkakagulat at pagpanik ko nang makita ko siyang nakahandusay at nanginginig sa lamig. Jerry! Laura, ang lamig. Teka, anong nangyayari sa'yo? Ang init mo ah. Teka, Diyos ko. Ang sakit ng ulo mo na. Jerry! Mas lalo ako nagpanik dahil lumala ang panginginig niya at nakakapaso na ang balat niya. Naiyak na ako at nablangko ang utak ko. Sa sobrang pagkataranta, binuksan ko ang pinto at sumigaw ng tulong bago bumalik kay Jerry. Mas ibinalot ko sa kanya ang kumot habang kinakalkal ang mga gamit namin kung may nadala ba kaming mga gamot nang biglang may dumating na matanda.
Laura? Mang Dado, Naku, buti naman at kilala mo pa ako. Mang Dado, tulungan niyo po ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Bigla na lang nanginig at inapoy ng lagnat ang nobyo ko. Ang init nga ng balat niya. Kailan nagsimula ang lagnat niya? Kanina lang po pagising ko. Nagulat na lang ako na nanginginig na siya at inaapoy ng lagnat. Kailangan natin siyang dalhin sa bukid. Naandun ang mga gamit at kamot ko. May mga kasama po ba kayo? Hindi natin siya kayang buhatin ng tayo lang. Lakan, Brian, tulungan niyo muna kami rito. Laura, ito si Lakan, bagong tinuturuan ko. At ito naman si Brian, matagal ko ng estudyante. Ito naman ang apo ni Adele, si Laura. Magandang umaga, Laura. Hi. Mang Dado, tara na po. Nagmamadaling inakay ng dalawang lalaki si Jerry habang pinupulot ko ang mga gamit naming nagkalat. Isinakay siya ng mga ito sa kahoy na sasakyang nasa likuran at hinihila ng kalabaw. Ganon din ang ginawa ko kasama si Mang Dado at Lakan. Yung Brian naman ang nakasakay sa kalabaw. Hawak ko ang kamay ni Jerry habang pabalik kami ng bukid at kagat-kagat ko ang aking labi dahil ayokong umiyak na mga panahong yun. Nang makarating kami sa bukid, mabilis na pinadala ni Mang Dado si Jerry sa kanyang bahay. Nakita ko ang pagkagulat niya na Marciana at nanay nang makita ako. Namasahe ko ang aking noo habang kinakalma ang sarili. Laura, anong nangyari? Akala ko ba alis ka na? Bakit ka bumalik? Naipakiusap lang. Ayoko pa makipagdiskusyon ngayon. May sakit si Jerry at kailangan niyang magamot agad. Kita mo na? Sa amin ka rin pala magpapatulong. Puntahan ko lang po si Mang Dado. Bahala ka sa buhay mo. Laura, hintay! Hinayaan kong sumunod si Marciana sa akin. Nang makapasok kami sa bahay ni Mang Dado, nakita kong nandoon na rin si Lola. Pareho nilang tiningnan si Jerry habang ang dalawang lalaki ay nagdidikdik ng kung anong halamang gamot sa gilid. Sinubukan kong makinig sa pinag-uusapan ni Mang Dado at Lola, pero sobrang hina naman ng mga boses nila. Panay kasi ang tinginan nila sa akin na para bang may gusto silang sabihin, pero hindi lang nila masabi. Nang hindi na ako nakatiis nagsalita na ako. Ano po bang problema? Ano nangyari kay Jerry? Naulanan kami kahapon pero hindi naman kami talaga nabasa at nakasilong naman kami agad. May nangyari pa ba bago kayo nakarating sa kubong yon? Ha? Anong ibig niyong sabihin? Iba ang kutob namin ng lola mo, Laura. Mukhang hindi pangkaraniwang lagnat lamang ang dumapo sa nobya mo. Kung gano'n, ano po pala? Mukhang gawa ito ng aswang na nanalanta sa bayan natin. Aswang na nagbibigay ng lagnat. Umpisa lang ang lagnat. Maya-maya, makikita mong hindi lang yan ang dadapos sa nobyo mo. Ganyan-ganyan din nangyari doon sa mga taong nabiktima nila. Maging doon sa mga hayop na unang pinatay. Ano pang mangyayari sa kanya? Sa totoo lang, hindi rin namin alam. Iba-iba kasi ang nangyayari sa kanila kaya hindi rin namin masigurado. Basta sa ganyan, nagsisimulang lahat. Isa lang naman ang paraan para malaman kung talagang kagagawan niya ng aswang. Itawas natin. Pagkatapos magagamot niya na siya. Yan ang hindi namin sigurado, Laura. Dahil yung dalawang naunang biktima nila noon, hindi namin nagamot. Sadyang malakas ang kapangyarihan ng aswang na nagdulot ng sakit. Na ang tanging pinaka-epektibong paraan para magamot ang sakit ay ang pagsunog ng buhay sa mga aswang. Dapat maglusas sila katulad ng pagdurusa ng mga biktima nila. Kaya ka sana namin kailangan, Laura, para hindi na makapambiktima ulit ang aswang. Kung kailangan lang pala silang sunugin, bakit ako pang kailangan? Bakit hindi na lang kayo? Dahil hindi lang basta-bastang pagsunog ang gagawin natin. Kailangan nila ang enerhiya ng malalakas na babaylan para magawa ang orasyon habang sinusunog ang mga aswang. Kaya kailangan ka namin, Laura. Pero matagal ko nang hindi nagagawa ang manggamot o mag-orasyon laban sa mga masasamang elemento. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Laura, kagaya ng sabi ng lola mo, natural ang kakayahan mo. Sa oras na gawin mo ulit ang mga bagay na yon,
Natural na dadaloy ang enerhiya sa iyong katawan at magagawa mo yon nang walang kahirap-hirap. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paniniwalaan ko si Namang Dado at Marciana. Siguro dahil ilang taon din ako nanatili sa syudad, kaya yung mga paniniwala ko noong bata pa ako ay nagbago na rin at napalitan na ng iba. Tiningnan ko si Jerry at nanlaki ang mga mata ko nang mapansing parang may tumutubo sa kanyang balat at namumula ang buo niyang katawan. Ilang saglit pa ay naghihiyaw siya sa sakit. Mabilis na ginawa ni Mang Dado ang pagtawas at mula sa tubig, nakita ko ang figura ng higit isang mga elemento na nabuo mula sa tulo ng kandila. Tama nga na hindi nag-iisa ang aswang. Brian, tawagin niyo ang iba nating mga kasama. Salubungin niyo sila sa ibaba. Kailangan ng matigil ang pamiminsala ng kung sino mang aswang na yan. Mang Dado, hindi pa po pumapayag si Laura. Paano kung... Kailan natin gagawin? Ngayon na ba? Pag nagawa ba natin agad gagaling si Jerry at makakaalis na kami? Talagang yan lang ang iniisip mo, no? Ang makaalis sa lugar na to? Hindi na magbabagong desisyon ko, Marciana. Kung kailangan niyo ng tulong ko, sige. Pero gawin natin agad. Gawin na natin ngayon. Apo, kumalma ka. Eh di basta-basta ang pagharap sa mga ganitong klaseng aswang. Kailangan ng paghahanda. Alam ko, Lola. Pero alam niyo rin na oras ang kalaban natin dito. Paano kung di na umabot si Jerry bukas? O baka mamaya? Adele, tama nga po mo. Oras ang kalaban natin. Huwag kang mag-alala. Ako mismo magtuturo kay Laura kung anong gagawin namin. At mamayang gabi, lulusob tayo. Hindi ba pwedeng pag may araw? Mas lamang tayo kung may araw, di ba? Napakailap nila sa araw, Laura. Minsan na namin sinubukang hanapin sila sa araw. Pero halos wala kaming makakapang presensya nila. Kaya naisip namin hindi talaga sila basta-basta. Malalakas na aswang sila. Kaya kailangan natin lahat ng tulong na makukuha natin. Sige, payag na ako. Ano, magsimula na tayo? Marciana, kunin mo lahat ng librong kailangan natin. Ang ilan sa mga ito, naituro namin sa dati, kaya baka pamilyar na rin sa'yo. Hindi ko alam, Mang Dado. Ang tagal na nun. Basta magtiwala ka lang sa kakayahan mo, Laura. Isang mabilisan na pagturo ang ginawa ni Mang Dado. Pero tama naman siya na halos lahat ng orasyong kailangan namin ay pamilyar na sa akin habang binibigkas ko. Habang inaayos namin ang orasyon ay naghanda rin ang iba naming mga kasama at hinanda rin ng mga iba pang kagamitan laban sa mga aswang. Paano niyo pala nalaman kung nasa ng mga aswang na yun? Mula nang manalanta sila, sinimulan na namin ang paghahanap sa kanila. Ang gubat na pupunta natin ngayong gabi, ang huling nakitaan namin ang presensya nila. Nasubukan niyo nang pumunta ron ng umaga? Oo. Pero gaya ng sabi ko, hindi sila nakikita sa umaga. Hindi ko rin nararamdaman. Maski ang mga anting-anting natin, ay hindi sila nahanap. Isang beses lang nasa agap ng presensya nila ang isa sa mga tao namin. At yun ay noong pumunta ang isang yon sa gubat nang gabi dala ang isang anting-anting. Ilang araw bago namatay ang mga biktima nila. At paano ba nila ito pinapatay? Namamatay ba sa sakit o sadyang kinakain nila pagkatapos dapuan ng sakit? Namatay sa sakit ang isang biktima nila. Pero pagkalibing, doon naman nila kinain. Pero yung isa pang biktima, sadyang pinuntan sa bahay habang naghihingalo. At doon iaswang. Kaya hindi namin matukoy kung papaano nga nila pinapatay ang mga biktima nila. O kung sadyang ganun lang ang gusto nila. Ibig sabihin, hindi natin malalaman kung nasa panganib si Jerry. Huwag kang mag-alala. May maiwan naman dito. Nandito ang nanay at lola mo. Si Ulap at 3 lalaki mula sa grupo. Saan mo nahagilap yung mga kagrupo mo, Manong? Kadalasan sa kanila ay kapamilya ng mga ginamot ng pamilya niyo, Laura. Nandito sila para tumulong. Lalo na nung humingi ng tulong ang lola mo sa mga taong ito. Sa kasamang palad, ang iba sa kanila ay umalis na rin ng bayan natin. Mapagkakatiwalaan naman sila, di ba? Oo naman. Kasama ko sila simula pa nung una, kaya mapagkakatiwalaan mo sila. Sige, aasahan ko yan, Manong.
Handa na po ang lahat, Mang Dado. Lau, gusto mo bang magpaalam muna kay Jerry bago tayo pumasok sa gubat? Sige, diyan na muna kayo. Pasok lang ako. Nay, nandito po pala kayo. Anong ginagawa niyo? Dumadami ang mga butlig niya. Ang iba'y pumutok kaya nililinisan ko. Anong? Lumalala na ang kalagayan ng nobyo mo. Kaya mas mabuting bilisan niyo na. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Mabait na bata. Kawawa naman. Siya pa talaga ang nasaktuhan. Pasensya ka na. Mukhang dahil sa amin kaya siya nagkaganyan. Hindi ko naman kayo sinisisi. Pasensya na sa lahat. Pasensya na kung ayoko rito. Pasensya na kung... Tama na. Tama na yan. Nangyari na ang mga nangyari. Hindi na natin mababalik pa. Pasensya ka na rin. Kung naging mapilit kami. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman namin pipiliting manatili rito pagkatapos nito. Pero maraming salamat pa rin. Dahil pinili mong tulungan kami. Nay, patawad po. Okay na yon. Basta mag-iingat ka. Mag-iingat kayong lahat. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak ng mga oras na yun. Akala ko kasi talaga, Madam Venus, hindi na kami magkakaayos ng nanay ko. Pero nang humingi siya noon ng tawad, parang lahat ng galit sa puso ko bigla na lang nawala. Niyakap ko si nanay at umiyak ako sa kanya. Ganon din ang ginawa niya. Pagkatapos noon ay nilapitan ko muna si Jerry bago ako tuluyang bumalik sa labas at sinamahan sila Mang Dado. Naghanda na ang lahat. Sabay kaming pumasok sa loob ng gubat. Nasa hulihan kami ni Marciana abang nasa unahan namin ang iilan sa mga tauhan ni Mang Dado. Inilibot ko ang tingin ko sa gubat na halos matabunan na ng dilim nang bigla kong napansin na wala na si Mang Dado. Marciana, nasan si Mang Dado? Di ba kasama natin siyang pumasok? Teka nga. Oo nga no. Sana si Mang Dado? Lakan, nasan si Mang Dado? May naiwan si Mang Dado, kaya bumalik muna siya. Naiwan? Anong naiwan niya? Hindi ko rin alam kung ano, pero sabi niya, para daw sa orasyon mamaya. Pero sinong kasama namin ni Marciana mamaya? Babalik naman agad si Mang Dado, huwag kayong mag-alala. Ano yun? Mukhang nandito na tayo. Ha? Nakikita mo ba ang kuwebang yan? Diyan na mataan ng isang kasamahan natin, ang aswang noon. Teka, kung nandito na tayo, ay wala pa si Mang Dado. Magmanman muna tayo sa paligid. Hihintayin natin si Mang Dado. Agad na kumilos ang mga iba naming kasama at pinalibutan ng kuweba. Nagulat na lang kaming lahat nang may biglang lumabas at nag-amok. Pula ang balat nito. May dalawang maliliit na sungay at walang buhok. Sa gulat ng mga kasama namin ay binato nila ito gamit ang kanilang mga sulo na dumikit agad sa balat ng nilalang. Nataranta kami ni Marciana, pero nang bumagsak ang aswang, para din kaming nakahinga ng maluwag. Pero mas lalo akong nagtaka ng mga oras na yun. Kinabahan ako at pakiramdam ko may mali. Patay na siya. Yun na yun. Pero niwala kaming ginawa ni Marciana. Akala ko ba hindi simpleng apoy? Teka, hindi maganda ang pakiramdam ko. Umalis na tayo, tara na. Laura, teka lang. Wala nang oras, Marciana. May mali rito, bilisan mo. Umalis na tayo. Tara, bilis! Marciana, bilis! Diyos ko, ang dami nila. Tumakbo kaming tatlo ni na Marciana at Lakan. May iilan kaming kasamahan na nakasunod, pero agad ding naabutan ng mga ito. Sinubukan naming lumaban at hagisan sila ng mga pangontra, gaya ng bawang at asin na dala namin. Pero hindi man lang sila nasaktan. Kung hindi lang sobrang bilis ni Lakan at hindi kami nahila ni Marciana, baka inabutan na rin kami. Iyak nang iyak si Marciana habang tumatakbo kami. Hingal na hingal kaming tatlo na makalabas ng gubat. Nang igala ko ang tingin sa buong bukid, napansin ko ang pagiging tahimik nito. Walang kahit anong kuliglig ang maririnig. Para talagang may dumaang anghel sa sobrang tahimik. Dahil sa pag-iyak ni Marciana, agad na bumukas ang pinto ng bahay namin.
Lumabas si nanay na kulot na kulot ang noo. Marciana, Laura, tapos na ba? Bakit nandito kayo? May nangyari sa gubat, Nay. Wala na mga kasama namin. Nasaan si Mang Dado? Lakan, akala ko ba may kinuha lang siya? Bakit ang tagal? Hindi natin kakayanin ang mga yon. Umalis na lang tayo. Hindi pwede. Paano si Jerry? Hindi siya magagamot. At saka di ba kayo may gustong talunin ng mga yon? O anong nangyayari? Noon yon, nung hindi pa namin alam kung anong klaseng mga halimaw yon. Pero hindi mo man nakita, ha? Parang walang makakatalo sa kanila. Ang lalakas, ang bibilis, at hindi tinatablan ng pangontra. So ganon. Dahil na-realize nyo ng katanga ng manatili rito, aalis na lang kayo. Pwede nating iwan basta-basang boyfriend kung may sakit dahil sa kasinungaling ang sinabi nyo sa akin? Pero hindi ko kayo pwedeng iwan dahil kailangan yung tulong ko. Sino sa atin na makasarili ngayon na, Marciana? Tama na. Ano ba naman kayong dalawa? Walang magagawa ang pagbabangayan ninyo. Hahanapin ko si Mang Dado. Mabuti pa nga. O kayong dalawa, tara, pumasok muna tayo at nang mapag-usapan natin to, siguradong may alam si nanay tungkol dito. Kayo na lang mag-usap. Pupuntahan ko muna si Jerry. Pigil ang iyak at galit na umupo ako sa tabi ng higaan ni Jerry. Tinitigan ko siya. At mas lalo lang akong nagngit-ngit dahil para na siyang nabubulok sa dami ng butlig na tumutubo at pumuputok sa kanyang balat. Napasigaw pa ako nang makitang may mga gumagapang na insekto palabas ng butlig. Tumayo ako at mas nagalit. Akmang aalis na sana ako nang pigilan ako ni Ulap. Tinanong niya ako kung gagaling daw ba si Jerry. Hindi ko alam. Pero pinipiga ang puso ko ng mga oras na yun habang nakatingin sa inosente niyang mukha. Huminga ako ng malalim at saka hinawakan ng kanyang magkabilang pisngi. Ulap, makinig ka ha. Gagawin lahat ni ate para lang gumaling si kuya, okay? Huwag ka mag-alala. Makakapaglaro ulit kayo, okay? Laura, Asan yung mga librong pinag-aaralan ko noon? teka, bakit? Anong gagawin mo ron? Hahanapin ko kung ano makakapatay sa mga limaw na iyon. Apo, nandito. Lumipat kami sa kung nasaan si Jerry. Inisa-isa ko lahat ng mga librong pinag-aralan ko na rin doon. Habang ginagawa ko yun, binakuran naman ni na Lola at Marciana ang bahay at nilagyan ng mga proteksyon. Pero kahit na ganun, hindi pa rin talaga ako napakali. Gustuhin ko rin mang hindi na matulog, dinalaw pa rin ako ng antok. Kaya nagdesisyon akong umidlip muna. Pero habang nasa kalagitnaan ng pag-idlip, nagising ako sa sigaw ni Marciana. Mabilis akong napabangon at kumaripas ng takbo palabas. Si Marciana? Diyos ko! Nay, dito lang po kayo ni Lola. Ako nang titingin. Sige, mag-iingat ka. Marciana! Marciana, ano nangyari? Oh, Laura, ang kapatid ko, si Ulap! Ulap! Ay, Diyos ko, ano nangyari sa kanya? Sino may gawa nito? Hindi ko alam na lumabas siya. Naihi ako kaya ako bumangon. Pero may narinig akong ingay sa labas. Kaya lumabas ako pero paglabas ko, ganyan na lang ay nabutan ko. Naikuyom ko ang aking mga kamay at napaluhod sa lupa habang nakatitig sa wala ng buhay na katawan ni Ulap. Wakwak ang kanyang tiyan. Nakadilat ang mga mata na para bang buhay pa siya ng halukayan ng halimaw ang kanyang lamang loob. Nagpuyos ako sa galit habang iyak ng iyak si Marciana. Pero agad din naman kaming natigilan nang marinig namin ang sigaw ni nanay at lola sa loob ng bahay. Kasabay noon ay ang mga pagaspas ng pakpak. Mabilis kaming tumakbo pabalik sa loob. Pero huli na, dahil nang makapasok kami ay may mga bumagsak sa bubong at agad nilang inatake si nanay at lola, pati na si Jerry. Napabulok na ang katawan. Napasigaw si Marciana pero agad kong tinakpan ang bibig niya at hinila siya paalis doon. Tumulo ang luha ko at nakatitig sa nanay kong kinakain ng halimaw habang hinihila paalis doon si Marciana. Bilisan mo, Marciana! Takbo! Lau, wala na sila. Inubos nila ang pamilya natin at wala tayong nagawa. Hindi tumalab ang mga proteksyon.
Susunod na tayo! Tumigil ka! Bilisan mo! Paano sila? Wala na tayong magagawa sa kanila. Pero kailangan nating mabuhay, Marciana. Gustuin man nating tulungan sila. Hindi natin kaya, kaya bilisan mo na! Saan tayo pupunta? Kahit saan! Basta kailangan nating tumakas dito! Si Mang Dado at si Lakan, baka hanapin nila tayo. Mabuti kung mahanap nila tayo. Pero paano kung wala na rin sila? Ano? Shh! Huwag kang maingay. Laura? Tumahimik kayo. Mang Dado? Huwag kayong maingay. Bilis, dito tayo sa may talahib. Dali, Mang yuko Dado? kayo. Yuko! Mang Dado, inatake kami ng aswang. Namatay ang mga kasamahan namin. Tapos si Lola at si Bulap. Pinatay nilang lahat, Mang Dado. Mali ang tansya natin sa kanila. Hindi natin sila kaya. Hindi sila tinatabla ng mga simpleng panangga. Nasaan po ba kasi kayo kanina? Bakit wala kayong ginawa kanina? Masensya na kayo, Laura, Marciana. Ang sabi nila sa akin ay may naghihintay na kasama naming albularyo sa may patag. Ang sabi niya ay may nalalaman daw ito tungkol sa mga aswang. Pero nung pumunta ko, walang tao. Niloko ako ng tarantadong yun. Po, ang sabi niya may nakalimutan lang daw kayo. Siya pa nga nagpresentang hanapin kayo kanina. Hindi. Traidor ang isang yon. Anong ibig niyo sabihin? Kasama siya ng nilalang niya yun. Inatake niya ako kanina. Pero nakapagtago ako rito sa talahib. Ano? Pero, Mang Dado, di ba noon mo pa siya estudyante? Bakit? Dahil napakagaling nilang magbalat kayo. Hindi ko sila mapapatawan sa ginawa nila. Ano nang mangyayari sa atin ngayon? Ano natin sila matatalo? Hindi natin sila matatalo. Ano? Bakit? Anong klase mga halimaw po ba sila? Bakit para ang lakas-lakas nila? Hindi ko alam kung anong tawag sa kanila. Pero mukhang matagal na silang naninirahan sa mga gubat na nakapaligid sa atin. Kanina nakatakas ako kay Lakan. Nakita ko siyang may kausap ng mga lalaki. Mukhang isang tribu silang matagal nang nakapaligid sa atin. At hindi natin alam dahil lahat sila parang normal na mga tao lang din. Baka nga ang iba sa kanila ay nakasalamuhan na natin sa labas o maging sa bayan. Paano tayo makakatakas ngayon? Hindi pwedeng mamatay na lang tayo rito. Hindi tayo mamamatay rito, Laura. Huwag kayong mag-alala. Kung hindi man ako makatakas, sisiguraduhin ko makakatakas kayong dalawa. Po? Shh! Yuko pa! Yuko! Hindi pa nakakalayo ang mga yon. Hanapin niyo, bilis! At yung dalawang babae, dapat hindi sila magkita ng matanda. Ang dami niyo kanina, hindi niyo pa nahuli yung dalawang babae. Shh! Shh! Kailangan natin magtahan-dahan patras. Dali! Dali! Mula sa pinagtaguan namin, naaninag ko si Lakan at ang mga kasama niyang mga lalaki sa may daan. Mas tumindi pa ang kaba ko nang nagsimulang kumilos sa mga tao ni Lakan. Dahan-dahan ang naging paggapang naming tatlo pa atras. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Sumunod lang ako sa mga bulong ni Mang Dado habang hindi tinatanggal ang mga mata sa direksyon ni Lakan. May mga pumasok sa talahiban. Kaya nang nakakuha kami ng tiyempo ay mas binilisan namin ang paggapang hanggang sa makalabas kami at napunta sa bukana ng gubat. Hinila kami ni Mang Dado at saka pinapasok sa isang kubong naroon lang sa bukana. Pinatay niya lahat ng ilaw sa kubo at sinara ang mga pinto at bintana, tapos ay pinaupo kami sa gilid at pinatahimik. Ilang sandali, nakarinig kami ng mga yabag palapit. Akala ko nga papasukin na kami noon, pero narinig ko ang sinabi ng isa na na-check na raw nila ang kubong pinagtataguan namin, kaya hindi na rin sila tumuloy. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Nang maramdaman naming nakaalis na sila, saka palang nagpailaw ng maliit na lampara si Mang Dado, tapos ay may hinalungkat siya sa isang baul na naroon. Mang Dado, kaninong kubo to? Sa akin, Ibig sabihin, alam ni Lakan ang kubong to? wala sa mga estudyante ko may alam sa aking kubo. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi nila alam kung ako may-ari nito. Ang alam ng lahat, abandonadong kubo ito. Sinadya niyong ganon? Bakit? Kasi alam mo naman ang lola mo, hindi mapagtiwalang tao yan. Sa katunayan ay hindi nga siya komportabling may mga tinuturuan akong ibang mga tao.
na hindi kasama sa pamilya natin. At baka kung ano raw ang gawin sa mga kakayahan nila. Kaya dito sa kubong ito nakatago ang ibang mga kagamitan. Hindi ordinaryong pampatay. Pati na ang mga gamot. Kaya dito sa kubong ito nakatago ang ibang mga kagamitang hindi ordinaryong pampatay. Pati na ang mga gamot sa mga posibleng sakit. Kung ganon, bakit hindi nyo kinuha rito ang gamot para kay Jerry? Para sa mga taong naging biktima noon ng sakit ng mga aswang na yon. Sinusubukan na namin ang mga gamot na to nung pa, Laura. Pero walang nagawa. Mukhang mas matindi silang magpasa ng sakit. Mas matindi sa mga gamot na nagawa namin. Eh di wala na rin po tayong magagawa ngayon. Sabi nyo hindi nasupil ng malalakas niyong gamot ang mga sakit na binigay nila noon. Meron, hindi pa namin ito nasusubukan. Ang alin? Bakit po kayo may baril? Mang Dado, ano po yan? Pinakambala nito. Galing pa ito sa ninuno namin noon. Ito ang panlaban nila sa mga haring aswang. Akala ko nga hindi na namin magagamit ito eh. Pero mali na naman ako. Hindi ako nakinig sa lola mo. Akala ko madadala sa orasyon pero hindi. Mali ako. At ngayon, dahil doon, napahamak silang lahat. Kahit naman ginamit ka yan, wala pa rin kasiguraduhan, di ba? Isa pa, hindi kakayanin ng isang malaking baril ang isang tribo. Sobrang lakas nila, Manong. Itong baril ito ang panlaban natin sa kanila. Pero kailangan ko pa rin ang tulong yung dalawa. Kailangan niyo pa rin saluhin ang mga orasyon. At ihanda ang mga pansunog. May mga matutuli sa kawayan din dito. Ang alam ko, pinditado ang mga yan. Hindi niyo man sila mapatay. Masasaktan pa rin naman sila. Sige, pero kaya ba natin silang lahat? Ang dami nila, Manong. Hindi natin sila kaya. Pero pwede tayo makatakas gamit ang mga armas natin. O kung hindi man tayong lahat, pwede ko kayong patakasin. Manong, Kapag sinundan niyo ang makipot na daan sa gubat na ito, makakalabas kayo sa highway. Doon, pwede kayong pumara ng bus. Huwag na huwag kayong lumingon. Maliwanag ba? Mang Dado. Hindi po. Huwag kang umiyak, Marciana. Huwag mo na ako isipin. Mas isipin mo ang sarili mo. Sige na, kumilos na tayo habang hindi pa sila bumabalik dito. Nasaan ang mga kawayan? Anong gagamitin natin pag sunog? Wala kami nakuha sa mga kasama natin. Hawakan niyo muna to. Nasa ilalim ng kubo ang magagamit. May mga lighter at gas no. Nung mga panahong yon, gusto ko na talagang maiyak na lang, Madam Venus. Kahit kasi may plano si Mang Dado. Alam kong walang kasiguraduhan yun. Lahat ng plano niya noon base lang sa paniniwala. Dahil hindi pa naman talaga niya nasubukan kung mamamatay ang mga aswang na yon sa pamamagitan ng pilak na bala. Ni hindi rin kami sigurado kung gaano kalaki ang magiging pinsala sa kanila ng mga kawayang dala namin. Tigi-isa kami ni Mariana ng matulis na kawayan at may dala rin kaming mga gamit na pwedeng magsimula ng apoy. Si Mang Dado naman ay hawak ang malaking baril na may pilak na bala. Dahan-dahan kaming lumabas ng kubo. Nasa unahan namin si Mang Dado. Habang kami ni Marciana ay nasa likuran at binabantayan ang gilid at likod. Wala na tayong ibang panaga ngayon, kundi ang mga punong nasa gubat. Wala nang talahib na magpoprotekta sa atin. Kaya mag-iingat kayo at maging mapagmatyag. At sumunod lang kayo sa akin. Opo. Ang tahimik na, Manong. Tingin mo nakalayo na sila. Malamang. Pero pag hindi nila tayo nahanap, babalik ang mga yun dito. Bilisan na lang natin ang paglalakad. Shh. Mabilis pero maingat. Ayaw natin makaisturbo sa mga mabangis na hayop dito. Makukuha nila ang atensyon ng mga aswang. Opo. Marciana, tatagan mong loob mo. Hindi tayo makakaligtas kung puro takot ang mananais sa'yo. Alam ko. Pasensya ka na, Laura. Hindi ko si mapigilan. Naalala ko sila, Chang. Alam ko. Pero hindi itong panahon para magluksa. Kailangan muna nating makatakas dito, okay? Hindi ko lang alam kung saan ako pupulutin. Kung makakatakas man ako. Baka kamuhian ako ni nanay. Pag nalaman niya mga nangyari sa kapatid ko. Sa akin, Marciana. Pwede kang sumama sa akin, okay? Hindi ka magalit sa akin? Hindi. Nainis ako, oo, pero wala na yun.
Wala na rin sila. Kaya sa ngayon, tumakas muna tayo. Tumahimik kayo. Palapit sila. Bilis! Maabutan nila tayo! Kung maaabutan na nila tayo, mas mabuting malapit na tayo sa bukana ng gubat. Rinig na rinig ko na ang mga yabag na palapit sa direksyon namin. Pero hindi kami tumigil. Mas binilisan pa namin ang paglalakad hanggang sa narinig namin ang pagaspas ng mga pakpak at ang isa-isang pagbagsak ng mga nilalang palibot sa amin. Magkakatalikod kaming tatlo. Ramdam ko ang panginginig ni Marciana sa tabi ko habang umuungol ang mga tao sa harapan namin. Napatitig ako sa aswang na nasa harapan ko. Sa kanilang lahat, siya lang ang may mahabang buhok. Pula pa rin ang kanyang buong balat at may maliliit pa rin siyang sungay. Pero puti ang mahaba niyang buhok. Hindi man niya sabihin, kilalang kilala ko siya. Ngumisi siya sa akin, kaya mas lalo akong nagngit-ngit sa galit. Kamusta, Mandado? Traidor ka! Ang lakas ng loob mong magpaturo sa akin ng mga bagay-bagay. Tapos kami pa na ang bibiktimin mo. Tinanggap kita. Tinuruan ang mga bagay na dapat na ituro lang sa mga taong nagpapagaling. Hindi sa nananakit. Anong ginawa namin sa inyo, ha? Bakit nyo kami ginaganito? Kayo talagang mga tao. Walang mapipili sa inyo. Hindi ko kasalanan kung tanga ka. Hindi namin kasalanan kung mahina kayong mga nilalang. Kami ang nauna sa gubat na to, tapos gusto niyong kayo lang ang makinabang? Pagod na kaming magtago, kaya ngayon, oras na para kami naman ang makinabang sa buong bukid. Bakit pati ang boyfriend ko? Bisita lang kami rito. Imposibleng hindi mo alam. Hindi kami taga rito. Ni hindi nga dapat kami nandito, pero bakit mo dinamay ang nobyo ko, ha? Bakit pati siya? Dahil sagabal siya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Sagabal siya sa gusto kong gawin sa'yo, aking mahal. Anong kahibangan ang pinagsasabi mo, ha? Mahal mo si Laura? Siya ang gusto kong reyna, noon pa man. Siya rin ang dahilan kung bakit ako nakipagsalamuha sa kanila. Matagal ko ng plano ang lumabas at palitan kayo. Matagal na rin kitang pinagmamasdan, Laura. Nabighani ako sa iyong boses kahit nung bata ka pa lang nang minsan kang mapadpad sa gubat. May kakaiba sa boses mong sadyang nakabibighani. Parang bagay na bagay sa aming lahi. Malakas ang boses mo, matapang, at kung minsan ay mahingin, pero alam ang bawat sasabihin, lalo na sa tuwing nangangatwiran ka sa iyong lola. Marunong kang manindigan para sa sarili mo. Mula noon, alam ko na sa sarili kong ikaw ang gusto kong gawing reyna ng aking lahi. Ano? Pero umalis ka. Kaya nagpanggap akong estudyante ni Dado dahil baka sakaling makakuha ako ng impormasyon kung nasaan ka. Pero wala. Kaya gumawa ako ng paraan para makabalik ka, Laura. At hindi naman ako nabigo dahil napabalik ka nila. Alam mo ba ang saya-saya ko nung bumalik ka? Pero ayaw mong manatili rito, hindi ba? At mas gusto mong makasama ang lalaking yon. Sagabal siya sa plano ko sa'yo, aking reyna. Kaya mas mabuting mamatay na lang siya. Walang iya ka! Papatayin kita! Laura, ano ba? Laura, pigilan mo ang emosyon mo. Yan ang gusto niyang mangyari. Huwag na huwag kang lalapit sa kanya at baka hindi ka na makawala pa. At sa tingin mo sa ginawa mo, papayag ako maging sa'yo, halakan! Payag? Bakit? Wala naman akong sinabing binibigyan kita ng pagpipilian. Sa akin ka na, Laura. Sa ayaw at sa gusto mo. Kaya kung ako sa'yo, lumapit ka na sa akin habang mabait pa ako sa inyo ng mga kasama mo. Hindi mo makukuha si Laura, Lakan. Magkakamatayan muna tayo. Baka nakakalimutan mong itinuro mo sa akin lahat ng pangontra sa aswang, Dado. At lahat ng yon, kaya ko nang kontrahin ngayon. Ibang ka na kung inakala mong naisan mo na ako.
Hindi pa ako ganong katangalakan. Gusto mong subukan natin? Hindi mo magugustuhan pag pinatulan kita, Jado. Kaya kung ako sa'yo, Laura, susuko na ako habang mabait pa ako. Dahil kung hindi kita madadaan sa pakiusap, dadaanin kita sa dahas at hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa pamilya mo. Pag sinabi kong takbo, tumakbo kayong dalawa papunta sa Bukana. Maliwanag? Po, pero ang dami po. Ako na bahala. Basta makinig lang kayo dalawa. Mang Dado, Maliwanag, Mang Dado. Mag-iingat kayo. Ano, Laura? Huwag mo akong paghintayin ng matagal. Isa, dalawa, tatlo! Laura! Takbo! Marciana, takbo, bilis! Marciana, bilis! Laura, may nakasunod sa atin. Si Lakan, nakasunod siya sa atin. Basta bilisan mo lang ang pagtakbo! Hindi ka na makakatakas sa akin, Laura. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka lang tumakas. Nagpapagod ka lang. Kahit na alam kong yun na ang pinakamabilis kong pagtakbo, sinubukan ko pa rin mas bilisan. Rinig na rinig ko na ang naiiyak na boses ni Marciana, pero hindi kami tumigil. Hila-hila ko siya habang dire-diretso lang kami sa pagtakbo. Hindi ako lumingon, pero dinig na dinig ko ang malalakas na putok mula sa baril ni Mang Dado at ang hiyawan ng mga aswang. Aaminin kong noong mga panahong yon, kinakabahan din talaga ako. Dahil alam kong mas mapapagod kami ni Marciana at pag nangyari yon, maaabutan kami ni Lakan. Kaya nag-isip ako ng panibagong plano. Kinapa ko ang bulsa ng aking shorts at nakapa ko ang isang pilak na bala tapos ay ang lighter na gagamitin namin pang sunog. Tiningnan ko ang hawak kong kawayan. Hinigpitan ko ang hawak doon at nilingon si Marciana. Pero bago pa man ako makapagsalita, bigla na lang siyang nadagit sa akin. Sumigaw siya. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang hawak siya ni Lakan at walang pagdadalawang isip siya nitong kinitla ng buhay. Napahinto ako at hindi makapaniwalang napatitig sa bumagsak na katawan ni Marciana. Dilat na dilat ang mga mata niya, tapos nakanganga pa. May gilit ang kanyang leeg at kitang-kita ko kung paano hinugot ni Lakan ang puso niya habang nakatingin siya sa akin. Nanginig ako sa galit. Tumulo ang luha ko at walang pagdadalawang isip na kinuha ko ang nasa aking shorts. Walang iya ka, Lakan! Kung sana'y sumuko ka na lang, Laura, hindi na mangyayari to. Laura, takbo! Tumakbo na kayo! Sa tingin mo talaga, matatalo mo ako? Kahit na ano pa ang ipanlaban niyo sa akin, hindi niyo ako matatalo! Akin na ngayon si Laura. Wala ka nang papupuntahan pa! Wala ka ng pamilya! Walang nagmamayari sa akin, Lakan! Hindi ikaw! At hindi ang kahit sino! Hinanda ko ang pilak na bala at ang kawayan ko. Tumakbo ako sa kanya. Nakangisi siya sa akin at sinalubong niya pa ako. Nang akmang ikukulong niya ako sa mga bisig niya, ay itinara ko ang pilak na bala sa kanyang puso at isinunod ko ang matulis na kawayan. Hindi siya nakagalaw hanggang sa tuluyan siyang napaluhod at nanghina. Kinuha ko ang pagkakataong yon para tumakbo at kinuha muli kay Marciana ang gas na dala niya. Konti lang yun, pero sapat para ibuhos ko sa mukha ni Lakan at ang iba'y binuhos ko sa daan. Humiyaw si Lakan, dahilan para sumigaw rin ang ibang aswang. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin ang ginawa niya, kaya mabilis kong sinilaban ang mukha niya, tapos ay ang daan na may gas at ang mga tuyong dahon. Narinig ko ang mga aswang na palapit, kasabay ng paghiyaw ni Lakan, kaya kumaripas ako ng takbo hanggang sa nakalabas ako ng main road. Rinig na rinig ko pa rin ang mga sigawan, kaya hindi ako tumigil sa pagtakbo hanggang sa makaabot ako sa isang waiting shed. Sa sobrang pagod ko, nakatulog ako sa upuan ng shed. Nang magising ako, mataas na ang sikat ng araw. Saktong may dumaang truck ng prutas kaya nakisabay ako roon at sa kabutihang palad ay nakarating ako sa bus station. May mga mabubuting loob na nagbigay sa akin ng pera, kaya nakabalik ako agad ng syudad. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga boss natin sa isa na namang award. Grabe, naisip ko tuloy. Baka napaka-hardworking ko pala talaga kasi pangatlong taon ko na tong Employee of the Year.
Ang supportive talaga ng team kong ito. Salamat sa inyo. Hindi ko rin naman makukuha ang parangal na ito kung hindi dahil sa inyong mga team ko. Ilang taon na ako sa trabahong to at ang makatanggap ng ganitong parangal sa ikatlong pagkakataon ay isang napakalaking bagay sa akin. Lumaki ako sa probinsya at akala ko noon hanggang doon na lang ako. Siyempre, pangarap kong Maynila. Nandito ang mga oportunidad eh. Pero siguro sa buhay, hindi sapat na pangarap mo lang. Kung wala kang gagawin, hindi mo matutupad ang pangarap na yon. Kaya kayo, kung may gusto kayo, pagtrabahuhan nyo at huwag kayong susuko. Pero hindi ibig sabihin na nakafocus kayo sa karir nyo ay makakalimutan nyo ng pamilya nyo. Importante ang karir, oo. Pero importante rin ang pamilya. Pwede naman kasing pagsabayin ng dalawa. Walang dapat i-give up. Ako, late ko nang na-realize ang bagay na yon. Marami na akong pinagsisihan noon. Marami na rin akong nagawang maling desisyon. Malungkot, oo. Nakakagalit, oo. Madalas naisip ko pa rin paano kung ibang ginawa ko. Baka mas naging magandang buhay ko. Pero wala eh. Kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalik yon. Ang tanging magagawa ko na lang ay ang mas pagbutihan pa ang mga desisyon ko ngayon. Pasensya na kayo kung parang nagiging mahaba na naman ang speech ko, ha? Gusto ko lang kasing sabihin na okay lang maging workaholic. Pero hindi lang sa trabaho umiikot ang buhay natin. May pamilya tayo, may mga kaibigan, may mga ibang bagay rin na pwedeng paglaanan ng mga energy natin. Kaya sana, kahit na masipag tayo sa pagtatrabaho, huwag din nating kalimutan ang iba pang mga bagay sa buhay natin. Kasi maikli lang ang buhay. Hindi natin alam kung kailan ito kukunin. I-enjoy natin ang buhay natin habang ginagawa ng mabuti ang ating mga trabaho. Maraming salamat po. Nagkangiting bumaba ako ng stage at kinamayan ng mga boss namin. Narinig ko pa ang mga katrabaho kong nagsasabing naging motivational speech na naman daw ang speech ko. Tumawa lang ako sa kanila. Ganyan naman palagi ang comment nila sa tuwing nagsispeech ako. Ewan ko rin ba? Di ko rin kasi mapigilan. Mahigit 11 taon na ang lumipas simula nung nangyari yon sa probinsya. Di ko alam kung anong nangyari doon pagkatapos. Dahil gaya ng sabi ni Mang Dado, hindi na ako lumingon pa nang makatakas ako. Bumalik ako sa Maynila at ipinagpatuloy ang buhay kahit nagaano kasakit. Lumipat ako ng ibang lugar. Nagluksa ng ilang linggo hanggang sa nanaginip ako. Napanaginipan ko sina Jerry, nanay at lola. Lahat sila nakangiti sa akin. Lahat sila sinasabing okay lang at hindi ko kasalanan. Sa totoo lang, sinisi ko talaga ang sarili ko nun sa nangyari. Kung sana'y hindi ko itinakwil ang pamilya at kakayahan ko noon, baka mas nakalaban ako kinalakan. Kung sana'y hindi ko tinuring na sumpa yun at tinanggap ko na lang yun habang tinutupad ko ang pangarap ko. Sana hindi nagkaganon. Sana natulungan ko pa rin sila at nakaalis kami ng bukid ng ligtas. Sana hindi namatay si Jerry. At sana hindi nawalan ng ina ang anak kong si Henry. Ma, Hello, kumusta ang eskwela? okay naman ma. Kayo po. Okay lang din. Employee of the year na naman ang mama mo. Wow, the best ka talaga. Sus ng bola ka pa, anak. Totoo naman eh, the best ka talaga. Anak, Ano po yun? may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Gusto mo bang mag-abroad? Bakasyon po? Hindi, yung doon na tayo maninirahan. Talaga po? Oo, gusto mo ba yon? Opo. Okay. Hindi pa sigurado pero baka ma-assign ako sa ibang branch namin sa ibang bansa. Sabi ng boss ko, sagot ang kumpanya lahat ng gastos natin sa paglilipat at sa visa natin. Gagawin ka rin daw nilang scholar sa gusto mong eskwelahan hanggang college. Talaga po ma, gusto ko yon. Napangiti ako. Niyakap ako ni Henry at sobrang excited niya na nagtatalon pa rin siya roon. Napailing ako. Na mga oras na sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari at nagluksa ako sa pagkamatay ng pamilya ko. Siya ang binigay ng Diyos sa akin. Isang buwan matapos kong lumipat ng lugar, nalaman kong buntis ako.
Simula noon para akong sinampal at nagising ako sa kinasadlakan ko. Inayos ko ang sarili ko. Nagpursigi ako sa trabaho hanggang sa napromote ako at na-awardan ng bilang Employee of the Year. Akala ko nga nung una imposible. Kasi parang tsamba na nga lang na tinanggap nila ako roon kahit na hindi ako nakapagtapos ng high school. Pero wala talagang imposible basta pursigido ka. Kahit na hindi ako nakapag-college at kahit nagtatrabaho na ako, pinilit kong mag-aral pa rin sa tulong na rin ng mga boss ko. Ang sabi nila malaki raw ang potensyal ko at gusto nila akong mas magkaroon ng maraming oportunidad sa trabaho kaya pinag-aral nila ako ng high school hanggang sa nakakuha ako ng technical vocational degree. Bukod pa ron, marami rin akong sinalihang training at seminar. Pinangako ko sa sarili ko ang mas pagbubutihan ko ang pagtatrabaho. Simula rin noon, pinangako kong hindi ko napababayaan ang pamilyang meron ako. Si Henry. Hindi ko alam kung paano haharapin ang ina ni na Marciana at Ulap noon, kaya talagang hindi na ako nagpakita. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya o kung may pumunta pa ba sa bukid. Basta, simula nung nalaman kong buntis ako kay Henry, siya na lang ang naging focus ko bukod sa trabaho. Si Henry ang nagsalba sa akin sa kalungkutan at kasawian. Siya rin ang dahilan kung bakit pinili kong mag-move on kahit na gaano kasakit ang nangyari at kahit na ang dami kong pagsisisi. Wala naman kasing mangyayari kung patuloy akong magluluksa. Nangyari na yun at hindi ko na maibabalik pa. Ang magagawa ko na lang ay ang gamitin ang aral na nakuha ko roon sa hinarap. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Kung sakaling mapili ang aking kwento, maraming salamat po. Salamat sa pagbibigay ng platform para makapag-share kami ng mga ganitong klaseng kwento. Huwag po natin kalimutan mag-like, share at subscribe sa channel ng Aswang Diaries. Pakipindot na rin po ang bell button para updated po tayo lagi sa kanilang mga upload. Kung kayo po ay gaya ko na may kwento tungkol sa mga aswang, pwede niyo pong i-comment sa baba at ng akin ding mabasa. Salamat pong muli. Nagmamahal, Laura.